Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. PBBM nag-utos na kay SP Escudero at Senator Villanueva. Walang lusot si SP Escudero at Senator Villanueva sa malaking kontrobersiya hinggil sa 142 billion budget insertion sa national budget ng 2025. Pagkatapos na ibinunyag ni Senator-elect Tito Soto at Senator Lacson ang ginawa ni Escudero, at kasabwat di umano si Senator Villanueva. Mukhang sa pagsisimula pa lang ng 20th Congress ay meron ng maiimbestigahan at mai-impeach na mga senador. Ayon pa sa balita ay nagalit di umano ang Pangulong BBM nang madiskubre ang mahigit 142 billion na budget insertion ni Escudero. Ayon pa kay Soto ay kung alam lamang ito ng Pangulo ay hindi ito pepirma sa national budget ng 2025 at maaaring nagveto ito. Nabunyag na ang malaking budget na ito ay sa lugar ni Escudero sa Sorsogon at sa Bulacan naman sa lugar ni Senator Villanueva. Subalit, kahina-hinala kung bakit sobrang napakalaki ng hiningi at in-insert nito na budget. Samantala, mukhang nananahimik dito si Escudero at tila ayaw sagutin ang isyong ibinabato sa kanya. Dahil dito ay mukhang mauunsyami ang ambisyon nitong muling maging Senate President ngayong 20th Congress dahil sa malaking kontrobersiya na ito. Si Soto ang magiging mahigpit nitong maging kalaban sa pwesto. Sa karagdagang balita ay mukhang isusulong pa rin ng ilang mga senador ang impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Senado ngayong 20th Congress. Sa kabila ng pagdeklara ng Supreme Court na null and void and unconstitutional ang fourth impeachment complaint ng Kongreso, ay maaari pa rin makakatawid ang impeachment sa Senado kung magpapasya ang majority senators na dapat ituloy ang impeachment na isinusulong ng mga taga-kamara na pinirmahan ng 215 ng mga mambabatas noong 19th Congress. Samantala ay mag-file ng motion for reconsideration ang Kamara sa Supreme Court hinggil sa impeachment na kanilang isinusulong. Ayaw kong talampasin itong issue na to. Kasi kanina topic ko ang yabang ni Chis Escudero. Ang yabang ni Chis Escudero. Kasi sabi ni Chis Escudero, wala daw makakapasunod sa kanya or sa kanila. Kahit sino pa daw. Wala raw makakapasunod sa kanila. Ang yabang. O ngayon, ang yabang ni Chis Escudero, akala mo napakalinis. Ay ngayon, kumakalat ngayon ito. Mayroong kumakalat na ano ngayon. Lumabas ito sa Politico, sa politico.com.ph. Binalita na rin ngayon, yan sa Bilyonaryo News Channel. Ayan mga kabunyog, yan ang balita. Chis Escudero, nagsingit umano ng 142 billion pesos sa 2025 budget agenda. Ibig sabihin, sa programang agenda ng Bilyonaryo News Channel, yan po ang balita. Nakita ko rin yan doon sa politico.com.ph. Yan ang mainit na balita ngayong araw. Si Chis Escudero, sa 2025 budget, yung pinapatupad ngayon, nagsingit siya, ang tawag doon insertions. At ang halaga ng isiningit niya ay 142 billion pesos, tumataginting na 142 billion pesos. Nangunguna doon ang kanyang probinsya ng Sorsogon. Isa pa sa napaboran dyan sa insertion na yan di umano ay ang probinsya ni Joel Villanueva. Kaya naman pala si Joel Villanueva, gano'n na lang ang kanidepensa at kasusunod kay Escudero. O yan mga kabunyog, bukas, ididetalye ko yan. At sa Thursday ng gabi, nabalita ko na sa inyo na si dating USEC ng Finance, Shelo Magno, professor ng economics sa UP, mayroon na kaming regular na programa every Thursday. Every Thursday. Kung kami ni dating Secretary Ronald Llamas ay every Saturday, 9:30 PM, kami ni Ronald Llamas, nakalimang episode na kami, napapanood nyo siguro yung Dos Amigos. Kami naman, ni Professor Shelo Magno, every Thursday naman. Pag-uusapan namin tong topic na to. Pero bukas, i-research ko na yan, aalamin ko na ang detalye niyan. Kasi ano yan naano ako dito kay Chis.
Kung makapagsalita, grabing pa-cute. Parang pag nagsalita, akala mo kung sinong diktador eh. Akala mo kung sinong walang ginagawang masama. Ang yabang, arrogante. Ha? Sino daw bang magpapasunod sa kanila? Hindi daw sila mapapasunod ni ang yabang. Ha? Bakit daw sila minamadali? O ngayon, lumabas ngayong araw yan. Si Tito Soto nga, nag-comment na eh. Sabi ni Tito Soto, si Tito Soto ang kalaban niya sa pagka-Senate President. Sabi ni Tito Soto, grabe to. Grabe ito. Ay alam naman natin na ang kapartner ni Tito Soto ay si Lacson. Ay si Lacson pagdating sa mga insertions na ganyan, hindi yan papalampasin. Kaya humanda na itong si Chis Escudero. Nandyan si Lacson. Sigurado yung budget na yan. Bubusisiin yan ni Lacson. Kaya nga dapat sana ang mag-Blue Ribbon Committee si Lacson eh. Hindi si Marcoleta. Si Marcoleta hindi yan bubusisiin kasi magkakampi sila ni Chis Escudero. Magkasama sila sa super majority. Ayon dyan sa ano na yan, shout out Kabunyog Maria Albino, Fernando Cabral, good PM po. Ayon dyan sa artikulo na yan, actually nabasa ko yan sa politico.com. O ngayon, binalita na ngayon ng agenda sa Billionaire News Channel. Ang sabi dyan, nitong budget na ito ng 2025, yung ini-implement ngayon, nag-insert si Chis Escudero ng halagang 142 billion pesos. Mga infrastructure projects yan. Mga flood control projects yan, karamihan. Imagine niyo, ang daming flood control projects tapos wala namang nangyayari. Ang dami, billion-billion ang flood control. At ito, di umano, yung mga projects na yan na in-insert ni Chis Escudero ay 142 billion pesos. Karamihan dyan, flood control projects. Yung mga flood control projects na yan, 9 billion daw niyan ay dinala sa Sorsogon. Yung 142 billion. 12 billion naman doon sa probinsya ng Bulacan. Pinaburan si Senador Joel Villanueva. Kaya pala si Joel Villanueva, parang tsuwariwa ni Chis. Sunod-sunuran kung anong ipagawa ni Chis. Ito pa yata ang magiging majority floor leader ni Chis Escudero eh. Yung pala 12 billion, 12 billion. May 10 pang mga probinsya na binuhusan ng mga pondo. Mga insertions yan ni Chis Escudero. Ayon dyan sa politico.com at dyan sa Billionaire News Channel. Pag-usapan natin yan. Bubusisiin natin yan. Sabi ni Arnold Larsen, mandarambong na senador na yan. Yun na nga eh. Problema kasi, di ba Kabunyog Fernando Cabral, kung makapagsalita si Chis, grabing sobrang yabang, arugante. Parang parang diktador nga. Tapos yung pala ano naman siya. Ang dami rin palang ginawang ito. Kalukuhan Ayon diyan sa artikulo ng politico.com at ayon diyan sa Billionaire News Channel. Mag-aano tayo, papalalimin natin yung investigasyon diyan sa issue na yan, tapos i-discuss ko yan ng malaliman. Ayan. Lalabas talaga yan. Marami pa yung lalabas diyan tungkol kay Chis Escudero. Makikita nyo? Akala nyo napakalinis niya, Binastos ng husto ang konstitusyon, tapos bilyones ang bilyones pa lang pinag-uusapan diyan, sabi ni Jose del Pilar. Tama po kayo. Ay, mga Kabunyog. Yan na, nagsalita na si Jay Flores. Kasuklam. Ilang exclamation points itong linagay niya dyan. Yun na nga eh. Paano na yan ngayon, Keso? Lumalabas ng baho mo, sabi ni Kabunyog Cadiz Dilion Maricel. Yan. Yan ang lalabas pa yan. Si Lacson, maglalabas pa yan. Hindi niya naman kasamahan si Lacson eh. Nag-comment na si Tito Soto, sabi ni Tito Soto, kung totoo ito, grabe to. Grabe to, sabi ni Soto. Ibig sabihin, hindi papalampasin yan. Okay lang sana kung nagmaano ka, kung magsalita ka, parang wala kang baho eh.
Ito yung pala, ganyan pala yan. Grabe palang ginawa nga sabi ni Kiel Evans. O napa-OMG si Gladys Pedroso Hoff. Yan, hindi ko po yan gawa-gawang issue na yan. Hindi ko pa lang kasi masyadong na didetalye, saka maraming figures ang sinight diyan. Mga kabunyog, maraming figures yan. Kasi 142 billion yan. Masyadong detalyado yung report na yan nakita ko na yan O ngayon, dahil masyadong detalyado yan, pag-aralan natin ng maigi. O yan palakihin ko Chis Escudero, nagsingit umano ng 142 billion pesos sa 2025 budget. Ang alam ko dyan, nang binasa ko yan, ang 142 billion na yan, 9 billion dyan sa Sorsogon, 12 billion daw sa Bulacan. Tapos may 10 probinsya, halos tig 500 million. Bawat na yun. At iba-ibang paraan ang ginawa dyan. Iba-ibang paraan. May mga overpadding, may mga layering. Yun, binabasa ko yung ganung paliwanag. Pag diniscuss namin yan ni Professor Cielo Magno, doon magaling si Professor Cielo Magno. Yung mga layering na yan, mga anong tawag doon? Ano yan? Yung mga diskarte para yan sa mga insertion na yan. Kaya yan, na yan? Paano yan, Cheese? Maganda ka na. Maganda ka na yan. Bubusisiin yan nila Lacson. Patay. Yan na. Kasi ang akala mo naman kasi Cheese kung makapagsalita, napakalinis. Imagine ninyo, nagbubusis tayo ang mamamayan ng ating saloobin. Tapos babastusin niya, sasabihin niya lang daw, sasabihin niya, hindi ako, sino kayo para pasunurin kami? O ganun. Ito Soto nang malaman niya na ganun kalaki, 142 billion pesos di umano ang budget insertions ni Cheese para sa mga mga infrastructure projects yan, mga flood control projects, at ang unang nanginabang diyan ng malaki, ang probinsya ni Joel Villanueva, 12 billion pesos. Wow! Kaya kailangang magpaliwanag si Joel Villanueva diyan at si Cheese Escudero. Si Lacson, ganun din ang reaksyon ni Lacson Sabi ni Lacson, nitong nakaraan daw na 2025 budget, pumapalo na mayroong senador na may 5 billion ang pork barrel, mayroon pang 10 billion. Ganyan mga kabunyog. Mayroong senador na 10 billion ang pork barrel, mayroong senador na 5 billion. Kaya pag malapit ka sa Senate President, pag nakadikit ka sa Senate President, kasama ka sa majority, tulad niyan, kung ang magiging majority floor leader ngayon ay si Joel Villanueva, yan, alam na natin yan. Busog na busog sila Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada dahil Senate President pro tempore. Ayan. Sabi ni Jamaica Casmed, wow, amazing revelation. Maganda yan. Alam nyo, itong si Lacson, kilala naman talaga yan. Pagdating sa pork barrel, ayaw na ayaw niya. Ayaw na ayaw niya ni Ping Lacson ng pork barrel. Kaya, ay kalaban nila ngayon si Cheese Escudero at sila Villanueva kasi minority senator sila Lacson. Makakasama ni Senadora Risa. Machicheck, mababantayan itong sila Lacson, ay itong sila Escudero at saka Villanueva. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan. Itong si Cheese Escudero, akala mo napakalinis. Akala mo, Cheese, napakalinis. O ngayon, sinisimulan pa lang, chinicheck na sila. Nagsimula na ang reaksyon ni Soto. Sabi ni Soto, grabe, skandaluso yan. Masyado naman yan. Sabi ni Lacson, hindi natin palalampasin itong mga pork barrel na ito. O yan Kaya maganda ito. Simula pa lang yan, nachicheck na. Ngayon, laman ng mga balita, yung insertions. Ang ibig sabihin ng insertions, isiningit. Isiningit. Kumbaga, ang masama pa dyan, ibig sabihin yan, in-insert na lang yan. Di ba inaakusahan si Romualdez na ang daming insertion sa budget ng Kamara? Yung mga unprogrammed funds, mga DPWH funds, mga infrastructure funds, sila Romualdez niyan, saka sila Saldico.
Ayun pala sa Senado, ganun din pala itong sila Villanueva at saka sila Escudero. Wow. Oh, dinai-expose kayo ngayon. Maganda to pag-uusapan namin to ni Professor Shelo Magno sa Thursday. Naikwento ko na ba sa inyo? Nakarating na ba sa inyo? Ha? Tuwing Thursday, alas 9 ng gabi, kami ni Professor Shelo Magno. Kilala niyo naman si Shelo Magno, dating undersecretary ng Department of Finance. Ayaw niya ng ganito. Itong mga pork barrel na ito, mga kabulastugan sa pundo ng bayan. Ayaw ni Professor Shelo Magno niyan. Magaling diyan si Professor Shelo Magno. Bantay bayan, bantay ng pundo ng bayan. Kaya kaming dalawa may talakayan kami tuwing Thursday. Abangan nyo na yan. Kami ni Ronald Llamas naman every Saturday. Pero mas politika kasi ang topic namin ni Ronald Llamas, Dos Amigos. Itong sa amin ni Shelo Magno, pagbabantay sa korupsyon, political dynasty, ano yan mga kabunyog, mga kababayan, every Thursday kami. Sisimulan na namin ngayon. So ito yung mga una naming topics. Kasama ito sa mga unang naming topics ni Shelo Magno sa Thursday. Abangan nyo. Kaya ito mga kabunyog, maganda to. Lumalabas na. Bigla, unang nabalita yung insertions na yan ni Chis Escudero na 142 billion. Nung una nga, 254 billion. Tapos nung bandang huli, naging medyo siguro binawasan. So 142 billion na lang. Pero doon sa politico.com.ph na unang naglabas niyan, biglang nawala. Sinesearch namin ngayon. Sinesearch namin ngayon, biglang nawala. Wow. Ayan, mukhang gumalaw si Chis Escudero. Mukhang gumalaw si Chis Escudero. Pinagalaw ang galamay. Ito namang si Joel Villanueva, akala mo religyoso yan, ano ba yung sabi ni Joel Villanueva? Ganyan. Ginaganyan nila si Chis Escudero. Yung ama niya, si Eddie Villanueva, saka siya ganyan. Yan, pinipray over si Chis Escudero. Noon pala pinipray over, ang laki-laki pala ng pondo ninyo dyan sa Bulacan. 12 billion pesos. O ngayon, ano nangyayari sa Bulacan? Baha. Lahat halos ng bayan ng Bulacan, Kalumpit, Marilao, ay lahat baha. Saan napunta yung mga flood control projects nyo na yan? Chis Escudero, Joel Villanueva. 12 billion? Noong 2025 lang yan, Noong 2020, nitong 2025 lang yan. Karamihan dyan, flood control project. Kaya, ayan, simula na yan. Maganda yan. Alam nyo, maganda yan na naging minority senators itong si Lacson, kasama ni Risa. Machichik itong grupo na ito nila Escudero at Villanueva. Hindi naman talaga magiging effective dyan si Marcoleta. Si Marcoleta, Blue Ribbon Committee daw, Blue Ribbon. Si Marcoleta, poproteksyonan ni Marcoleta, Duterte. Poprotektahan din ni Marcoleta yung mga kabaro niya, sila Chis Escudero, Villanueva. Yung kagrupo niya sa majority, hindi naman iimbestigahan ni Marcoleta. Pero kung si Lacson niyang Blue Ribbon, medyo pagdating talaga sa pork barrel, matagal ng advocacy yan ni Lacson. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, salamat naman. Nagkakaroon na ngayon ng nagkakaroon na ngayon ng magandang check and balance diyan sa Senado. Tama yan. Ito kasing si Chis Escudero, kung makaasta, akala mo arrogante na, diktador na, mayabang, akala mo wala man lang siyang ginagawang baho. Akala mo Akala mo, ang linis-linis mo, Chis, yung pala. Natatawa nga ako dun sa title ng mga untitled sa Facebook, kumakalat, sabi siya ganito, siksik sa cheese, ham. Siksik sa cheese, ham. Yun, ganun yung title. Nabasa mo nyo ba yun? Siksik daw sa cheese at ham. Kasi nga naman, grabe yung insertions, grabing isiningit ni Chis. Kaya pala nasisentro yung issue ng mga insertions kila Romualdez sa House.
saka kila Saldico. Kasi ang daming ang in-insert na unprogrammed funds, mga infrastructure, flood control. Yun ang doon nakatutok. Yung pala sa Senado, ganun din. Kaya pala hindi nagkukontra si Chis. Kaya pala tahimik itong sila Chis Escudero. Nang nagiging issue ang 2025 budget, hindi sila umiimik. Yung pala, kasabwat din sila, busog din